Magandang araw! Ako nga pala si Ayesha Kanzana at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa globalisasyong politikal at paano ba nagbabago ang pamahala ng isang bansa dahil sa pagiging konektado natin sa buong mundo. Sa madaling salita, ang globalisasyong politikal ay ang paglawak at paglalim ng political relations sa pagitan ng iba't ibang bansa at organisasyon. Nagiging mas magkakadikit ang mga isyo at desisyon ng bawat gobyerno. Hindi na lang tayo, kundi tayo at ang mundo. Ang Pilipinas ay active na miyembro ng iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Dito natin ginagamit ang ating political voice para sa ating interes. Ang mga organisasyong ito ay mahalaga dahil pinapalakas nila ang ating kakayahang makipag-ugnayan sa mundo at i-manage ang ating international issues. At ang mga halimbawa nito ay ang United Nations or UN at ang layunin nito ay mainam na forum para sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Ang epekto naman nito sa Pilipinas ay nakikilahok tayo sa peacekeeping operations at sinusulong natin ang ating karapatang pantao at soberanya. Halimbawa, pag-apela sa isyu ng West Philippine Sea. Next is ang ASEAN or ASEAN organization or Association of Southeast Asian Nations. Ang layunin nito ay panatilihin ang stability at regional peace at sa Timog Silangang Asya. Timog Silangang Asya. Sa ASEAN or ASEAN, nakikipagtulungan tayo para sa anti-terrorism efforts at para mapanatili ang mapayapang solusyon sa mga territorial dispute. Ang APEC naman or Asia-Pacific Economic Cooperation ay ang layunin nito ay nagpapalakas ng economic diplomacy at trade rules. Ang epekto naman nito sa Pilipinas ay negotiation tayo para sa pro-poor and inclusive growth policies sa rehiyon. Bukod sa mga malalaking organisasyon, may mga bansa rin tayong pinirmahan ng bilateral agreements, mga kasunduan na sobrang political at sensitibo. Ang pinakamalapit na halimbawa ay ang ating ugnayan sa Estados Unidos, Kasunduan or Mutual Defense Treaty, MDT, at Visiting Forces Agreement or VFA. Ang political implication nito ay ang mga kasunduang ito ay nagpapatunay na mayroon tayong matibay na alyansa sa isang superpower o sa mata ng mundo, hindi tayo nag-iisa sa ating depensa. At ang epekto naman ito ay ang pag-renew o pag-review ng mga kasunduang ito ay laging isang mainit na usaping politikal sa Kongreso at Department of Foreign Affairs dahil nakakaapekto ito sa ating soberanya at national security. Isang malaking issue kung sino ang may jurisdiction kapag may nagkasalang sundalo nila dito. At ang mga kasunduan natin sa Japan at South Korea na nagpapalakas ng ating defense, ang security cooperation. Ito ay bahagi ng ating independent foreign policy na nakikipagkaibigan tayo sa lahat. Depende sa kung ano ang makakapabuti sa Pilipinas. Bakit ba kailangan nating alamin ito? Kasi ang globalisasyong politikal naaapektuhan ng buhay natin lahat. Dahil ang number 1 dyan ay ang soberanya at international na batas. Dahil sa globalisasyon, may mga international laws na kailangan nating sundin. Hindi na tayo lang gumagawa ng desisyon. Example dyan, kahit gusto nating gawin ang lahat para sa West Philippine Sea, may mga international treaty at UN court rulings na kailangan nating irespeto at gamitin bilang panlaban natin.
Ang number two naman na halimbawa dyan ay transnational issues. Ang mga problemang walang pinipiling hangganan. Ang example dyan ay ang climate change. Ang gobyerno natin ay obligadong gumawa ng mga batas at programa tungkol sa pagbabago ng klima dahil miyembro tayo ng Paris Agreement. Kaya nagkakaroon tayo ng shift na renewable energy na direktang nakakaapekto or naaapektuhan ng ating ekonomiya at ang ating energy bill. Number three naman ay ang human rights at demokrasya. Ang international community sa pamamagitan ng UN ay may boses sa kung paano pinapamahalaan ang ating bansa, lalo na sa usaping karapatang pantao. Nagbibigay ito ng international pressure sa gobyerno. Sa dulo, ang globalisasyong politikal ay nangangahulugan sa mas maraming katuwang pero mas maraming obligasyon din. Ang Pilipinas ay hindi na isang isla lang. Tayo ay isang bansa na may global responsibility at may global influence. Kaya't ang bawat desisyon sa Malacanang at sa DFA ay hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa ating lugar sa buong mundo. At yun lang para sa globalisasyong politikal. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!